Ako nga pala si Kuya Bor ng Creepy Tambayan. Kung handa ka na sa isa na namang gabing puno ng kilabot, kababalaghan at lagim, edi mag-like, share at subscribe ka na. At kung may sarili kang kwento, i-send mo sa tambayancreepy@gmail.com. Simulan na natin ang kwento. Ang pamagatan ng ating tampok ngayong gabi ay ang ulo sa ref. Nagbakasyon ang magpinsang Ronnie at Lian sa lumang bahay ng kanilang lolo't lola sa probinsya ng Nueva Ecija. Matagal na itong walang nakatira simula nang mamatay ang kanilang lola, 3 taon na ang nakalipas. Nasa abroad ang kanilang mga magulang at dahil bakasyon sa eskwela, minabuti nilang doon muna magpalipas ng ilang linggo. Pagdating nila sa bahay, sasalubong sa kanila ang kaluskos ng tuyong dahon sa bakuran, ang mga kurtinang pilit na sumasayaw kahit walang hangin, at ang malamig na simoy na tila may dalang ala-ala ng mga nauna. "Amoy mo yon?" tanong ni Ronnie. "Oo," sagot ni Lian. "Parang nabubulok. Galing yata sa kusina." Tahimik silang pumasok sa loob. Madilim. Kahit tanghali pa lang, dumikit sa ilong nila ang amoy, masangsang, masakit sa ilong. Dahan-dahan silang lumapit sa lumang ref. Dilaw na ito, may kalawang, at lumalangit-ngit pa kapag ginagalaw. Lumang modelo pa ito, yung may malaking handle sa gilid. Nang hawakan ni Ronnie ang pinto nito, parang may malamig na dumaan sa batok ni Lian. Bumukas ang ref. Sa unang tingin, parang walang laman. Pero nang masanay ang mata nila sa dilim, may nakita silang ulo. Oo, ulo. Ulo ng isang lalaki. Medyo namamaga na, nangingitim, at nakadilat ang isang mata. Napaatras si Lian. "Ronnie!" Biglang nawala ang ilaw. Kumurap ang bumbilya at tuluyang namatay. Sa gitna ng dilim, isang aninong mabilis na dumaan sa likod nila. Tumakbo si Ronnie at sinindihan ang flashlight ng cellphone. Nanginginig silang dalawa. May anino," sabi ni Lian. "Tumakbo papunta sa hagdan." "Anong ginagawa ng ulo sa ref? Sino yon?" Tinakpan ni Ronnie ang ref, agad nilang sinara. Pero habang sinasara nila, parang ngumiti ang bibig ng ulo. Nagdesisyon silang tumawag sa kapitan ng barangay. Pagdating nito kinagabihan, kasama ang 2 tanod, agad nilang binuksan ang ref. Wala na ang ulo. "Sigurado ba kayong may nakita kayong ulo?" tanong ng kapitan habang kinakamot ang batok. "Opo," sabay nilang sigaw. Napailing ang kapitan. "Wala nang tao rito, baka na-imagine din nyo lang." Umalis ang mga tanod. Naiwan si Ronnie at Lian, gulat at litong-lito. Gabi na, nagkulong sila sa kwarto sa itaas. Pero sa gitna ng katahimikan, may narinig silang kaluskos mula sa kusina. At ang tunog ng pagbukas ng ref, parang may nalaglag. Bumaba si Ronnie, dala ang flashlight. Si Lian ay naiwan, nanginginig. Pagdating ni Ronnie sa kusina, nakita niya sa sahig ang isang daliri. Maitim, parang sunog. Basa ng malamig na likido, napalunok siya. Sumilip siya sa ref, pero wala pa rin ang ulo. Kinabukasan, bumisita ang isang matandang babae sa kanilang bakuran. Nakilala siya ni Ronnie, si Aling Celia, kapitbahay ng kanilang lola nun. "Ay, mga apo ni Aling Clarita, kayo pala. Akala ko may nakatira na rito." "Wala po bang ibang nakatira rito nun?" tanong ni Lian. "Wala, pero minsan may umuupa sa inyo. Yung binatang pulubi na parang baliw. Laging inaabangan yung truck ng basura, tapos isang araw nawala na lang." "Hindi ba siya umalis?" "Ewan ko, pero nung matapos yon, nagsimula ng mangamoy ang bahay, parang may patay." Gabing iyon, nagising si Lian, pawis na pawis. Umuungol si Ronnie, parang nababanggungot. "Ronnie, gising!" Pero hindi ito magising. Namimilipit ito. Bigla itong tumigil. Bumangon, nakapikit pa rin. Parang tulog pero gising. "Ronnie?" Lumapit ito sa kanya, dahan-dahan. Nanlalaki ang mata ni Lian. "Ronnie?" Biglang binuksan ni Ronnie ang bibig. Mula sa loob nito, may boses ng iba. "Huwag niyong bubuksan ang ref. Huwag niyo akong palalayain." Napasigaw si Lian. "Mali siya ka sa katawan ni Ronnie. Umalis ka?" Bumagsak si Ronnie sa sahig.
Nagpasya silang umalis kinabukasan. Pero bago sila makaalis, dumaan muli si Aling Celia, may dalang matandang larawan. Ito yung umuupa nun, baka ito yung nakita niyong ulo. Kinilabutan sila. Oo, siya nga, siya ang ulo. Pero sa likod ng litrato may sulat, huwag buksan ang refrigerator. Habang nag-aayos sila ng gamit, may narinig ulit sila sa kusina, parang may nalalaglag. Mga bahagi ng katawan, dahan-dahan silang lumapit. Huminga ng malalim si Ronnie, binuksan ang ref, wala. Ngunit biglang bumukas ang likurang pinto. Isang lalaking duguan ang lumitaw, walang ulo. Hawak ang sariling leeg. Bago sila makatakbo, nagsalita ito. Isa sa inyo, ang susunod? Biglang nag-blackout ang lahat.